The last justice member to manifest on this is Congressman Terry Ridon from Bicol Saro Party List. Magandang umaga, Madam Chair. Um, Tingin ko lahat naman po tayo ay gusto buksan, no? Yung pong box na ito. Una, dahil nakabatay po ito sa constitutional power natin po bilang impeachment proceeding to subpoena documents like BIR documents. Pero ang kailangan ho natin pagpasyahan ngayon, sapat na po ba ang mga ebidensyang inilatag ngayong araw po na ito para magkaroon ng finding of probable cause on unexplained wealth? Tingin ko even without opening the box, sapat-sapat na po, sobra-sobra pa nga yung pong nailatag na ebidensya nung nakaraang linggo. Balikan po natin ulit ito. Ang laman po ng AMLAC report, which was never denied by the Carpio complaint, 6.77 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows, pumasok na pera sa mga bangko ng mag-asawang Duterte Carpio, 1.5 billion in outflows na hindi ho natin makita sa SALN ng pangalawang Pangulo, 2.8 billion in net inflows na dapat ay nananatili sa kanilang mga bangko pero hindi nakalahad sa SALN ng pangalawang Pangulo. Pasukin po natin yung SALN mismo kung bakit po ito sapat-sapat na ebidensya. Ang nakalagay sa SALN for 2024, 88.5 million pesos lamang po. On those two pieces of evidence and reports pa lamang po, mga kaibigan, sapat-sapat na, sobra-sobra pa ho. Ito pong finding of probable cause. This particular section of the impeachment proceeding will go straight to the Senate. Sigurado po tayo dyan. At I'm quite certain that this box will be opened at the level of trial. So, Madam Chair, tingin ko kung wala naman na po kailangan pa hong pag-usapan, magandang pagbotohan na po natin ito pong bagay na ito. Maraming salamat po.